Kamelchor, anong iyong assessment? Hindi, magandang tama naman si Miss Nanette Castillo na medyo nakukulangan sa bahagi ng Pangulo, doon particularly sa SONA. Pero mahalaga rin nating i-recognize naman, Noel, na definitely ay may improvement naman yung human rights situation under Marcos administration kumpara sa dating administrasyon. Tatandaan natin sa Rule of Law, World Index natin, ng World Justice Project, rank 102 tayo out of 139 sa panahon ni Duterte. Kulelat na kulelat yun. Actually, layo pala. Ang layo. Rank 55 tayo nung panahon ni Pinoy. Sumadsad ito ng rank 102. Bumagsak. So, okay. So, unti-unti naman ito. Ngayon, nasa rank 97 tayo. Out of 143, medyo gumanda yung numero. Pero parang medyo significant na lundag din, ha? Hindi, ibig sabihin from 102, panahon ni Duterte, rank 97 tayo ngayon. Ibig sabihin, mas gumanda yung sitwasyon natin sa usapin ng rule of law. Nire-recognize naman natin yan. Second, nire-recognize din natin, kasama ko si Mr. kahapon sa isang forum, dinidiscuss na mayroong Philippine Human Rights Plan for ang administrasyong Marcos, which is may nagbibigay diin doon sa paniningil ng accountability and transparency. Particularly sa usapin ng enforced disappearance, sa usapin ng extrajudicial killings. Pero tama si Ms. Ma'am Nanette, medyo kulang ito. Actually, wala ngang direktang description o discussion ng ating presidente sa nakaraan. Medyo sa amin, sa mga human rights advocates, kapag hindi mo kasi nadidiscuss, parang pakiramdam natin, mukhang hindi ito yung priority. Bagamat gumanda yung tinatawag nating sitwasyon, ulitin ko, Noel, nananatili yung culture of impunity, yung kawalan din ng pananagutan. The same time, yung mismong ang tawag namin dito, Duterte playbook ng red tagging at repression. Tuloy-tuloy. Actually, sa totoo lang, halimbawa sa tinatawag nating war on drugs, yung drug-related killings, under the HAS project ng Third World Studies Center ng UP, nagpapatuloy yung patayan na may kaugnayan sa droga, nasa rank 1,200 plus yung na-record from 2022 nung upo si BBM hanggang sa ngayon. Medyo mababa yung numero kumpara sa 30,000 plus may political murderous inertia pala. After the Duterte administration. Actually, tapos medyo malaki din yung napapatay sa hanay ng mga aktivista, nasa 169. Kaya ibig sabihin yung Duterte repression andun pa rin. Tapos na-record din sa panahon ni BBM yung 14 to 16, actually 14 sa hanay ng Amnesty International, 16 sa hanay ng karapatan na enforced disappearance. So marami rin yung mga aktivista na nawawala, na dinudukot, naghahanap tayo bakit itong mga aktivistang ito nawawala sa kasalukuyan. So may mga ganyang project. Bakit wala na si Duterte? Parang nag-extend pa itong mga tao niya na ginagawa yan. Actually, yun yung isang problema natin na dapat pagtuunan ni BBM natusin. Kasi ang sabi nga natin, hindi sapat na nagsasabi lang si BBM na mayroon tayong human rights lens sa usapin ng war on drugs, sa usapin ng tinatawag nating pagkampanya laban sa illegal na droga, pero nagpapatuloy yung patayan. Hindi rin sasapat na sasabihin niya, hindi, inutusan ko na yung DOJ na ayusin ang lahat ng ito, yung usapin ng accountability. Pero nagpapatuloy yung enforced disappearance, nagpapatuloy yung red tagging at iba pa. Kaya malaking hamon ngayon. At ito pa rin yung malaking hamon din, yung mismong Duterte playbook ng halimbawa weaponization ng anti-terrorism law at yung tinatawag nating terrorism financing nagpapatuloy. Yung 169 na nakakulong ngayon na political prisoners sa panahon ni BBM, ganun yung ginagamit pa rin. So medyo nakakalungkot yun, Noel, kasi halimbawa may isa tayong kakilala na aktivista sa Norte na mayroon lang nakitulog sa kanya at yung nakitulog pinaghihinalang NPA, kinasuhan siya ngayon ng terrorism financing. Grabe. Nakitulog na hindi naman niya alam kung ito ba NPA o hindi. Definitely, di ba? Hindi mo naman alam kung baka kaya nakitulog, walang pambayad sa hotel. Pero kaya nakitulog. Pero kita mo ang kaso niya, terrorism financing. Grabe. Di ba? Kaya ngayon delikado na kahit halimbawa, di ba, tayo naman ba mga kapwa aktivista before, di ba, may mga kasama na nagigipit sa halimbawa sa kahit pamasahe lang. Kapag nagbigay ka ng pamasahe ngayon, financing yun ng terrorismo. Pwede kang akusan ng terrorism financing. Yung mismong, ang tawag namin dyan, twin terror law, which is an anti-terrorism law, saka yung terrorism financing act, parehas ngayon yan nagagamit ngayon laban sa mga aktivista. Nang tingin namin ay mahalagang tingnan. Magandang nabanggit mo yung Kamelchor kasi hindi alam yan ng iba nating mga kababayan. Nakakalagpas to. Sa gayon, kaugnay nito,